Hallelujah, hallelujah. Alam ko, baka nabitin tayo sa pagpupuri sa Panginoon, pero ito lang po ang gusto kong ipahayag sa bawat isa. Malaya po tayo magpuri sa Panginoon sa lahat ng oras. Kaya sa tuwing ikaw ay dumaranas ng hindi kaaya-aya sa buhay, ito po ang oras na the best para tayo magpuri sa Panginoon. The best time to give God worship is whenever you are broken. And when you are broken, you just give it to the Lord. Kasi out of brokenness, it's just open up the heavens. At pinakikita ng Panginoon yung kanyang paraan para tayo patuloy na mamuhay doon sa kanyang kalooban at lumakad doon sa mga naihanda niya para sa bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms chapter 27, verse 14. Psalms 27, verse 14. Wait on the Lord. Sabay-sabay natin sabihin, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Sabihin natin sa katabi natin, hintayin mo si Lord. Hintayin mo si Lord. Hintayin lang natin si Lord because God has His perfect time. Ang paghihintay po ay parte ng proseso ng Panginoon. Na kapag ito ay iniiwasan natin at subukan nating lihisan ng daan, ito po ang masasabi ko sa bawat isa sa atin, mapapahamak ka. Pag iniwasan mo ang proseso ng paglaki bilang isang Kristiyano, iniwasan mo yung mga dinadaanan mo sa buhay, yung parang patuloy mo siyang nililihisan, ikaw ay mapapahamak. Para lamang ito, ikaw ay parang, kapag ikaw ay napilay, sabihin natin nabalian ka ng buto sa paa, God forbid, okay? Nabalian ka ng buto sa paa, sa tuhod, kamo na. Pagkatapos, nagpapagaling ka pa. Pero dahil naiinip ka na masyado, nilakad mo kaagad. Ano ang mangyayari sa atin? Ikaw ay mapapahamak. Give time to heal. Bigyan mo ng oras para ikaw ay gumaling at maghilom yung sakit. Sa mga oras ng paghihilom na yon, siyempre hindi lamang tayo tatambay o walang gagawin, pero patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. So wag mong mamadaliin. Okay? Marunong po tayo maghintay. Dahil dito, kapag minadali mo ang isang bagay, lalo kang tatagal sa proseso. Ulitin ko Pag minadali mo yung proseso ng Panginoon, mas lalo kang tatagal sa sitwasyon mo kung nasaan ka ngayon. Pag sinabi ng Panginoon, I will provide, God will provide. Amen? So if God will provide, wait on Him. Sabihin na natin, nakagawa ka na ng paraan, left and right, and everything that in your power, in your physical power, nagawa mo ng lahat. Talagang walang masolusyonan yung utang mo, sakit mo, o problema mo man sa buhay. Alam niyo po, wala na tayong magagawa doon kundi maghintay na lang sa Panginoon. Kasi sa mga oras nang wala ka nang magawa, ang Panginoon ang gagawa ng paraan para sa inyo. There is a difference between a shortcut and a detour. Ang shortcut, gusto natin yung mabilisan, di ba? Pero ang long cut, sigurado. Tama? Long cut. Ibig sabihin, kasi kapag meron tayong isang goal, ang goal natin is to be Christ-like. And while we go through that very goal,
God puts us on a detour. Nililihis niya tayo ng konti para sa mga oras na yon, kasi may mga oras at panahon sa ating buhay na kailangan natin may matutunan na side quest ba? Na kailangan natin matutunan sa mga panahon na yon. Detour gets you there fast, but safely. It is the easiest route. Ibig sabihin dito, if God brings us to a safe way, ito yung pinag-detour niya tayo, and God wants us to go through that, ibig sabihin, we need to endure something into that particular moment. And if we try, sinubukan nating mag-shortcut doon sa mga problema, shortcut na natin. Halimbawa, ito yan, may utang ka. Isang example lang may utang ka. Ano yung shortcut doon? Ang shortcut doon si 5-6. Tama? Yeah, tama. Siya yung shortcut. At minsan magja-justify pa tayo. Lord, siguro kaya mo dinala dito si 5-6 kasi gusto mo akong umutang sa kanya. Do not deceive yourself. Umasa tayo sa Panginoon. Yes, pwede tayong humingi ng tulong, pero kapag minsan kasi humingi tayo ng tulong sa tao, lalo na kapag usapang pera, lumalabas ang totoong ugali ng isang tao kapag pera ng pinag-uusapan. Tama? Lumalabas na yung tao. Lumalabas yung totoong ugali ng demonyo ng tao pala. Totoo, di ba? Kaya yan. Alam nyo, kahit sa mga kaibigan ko yung mga close friends ko, kapag nag-uutangan kami, yung pinapautang namin, bigay na. Hindi to, okay na. Kunin mo na yan, sa'yo na yan. Hindi, kunin mo yan. Ano yan, sa'yo yan. Alam mo, ganun kami palagi. Hindi kami yung magpapahiraman ng yung magsisingilan. Tol, yung utang mo. Kapag nagpautang kami, sa'yo na yan. Kaya ang binibigay lang namin, yung kaya namin. Tol, ito lang yung meron ako. Sa'yo na yan. Pero minsan kasi, dahil super close kami, ibabalik namin ng mas higit pa. Alam niyo yun? Yan ang totoong kaibigan. Hindi yung, di ba sumeldo ka na? Dapat bayaran mo. Yan. Isang example yan. Kasi ang kaaway, alam niyo po ang kaaway, they will always show a shortcut for your problems. Shortcut to your problems. And is not, gusto ko pong malaman ninyo, hindi lahat ng opportunity ay galing kay Lord. Kadalasan, ang mga opportunity nakikita nating visible ay galing sa kaaway. Para tayo ay mawala sa kalooban ng Panginoon. The devil will always show us the so-called shortcut. Pero itong shortcut na to, i-delay lang tayo doon sa panawagan natin sa Panginoon. Waiting is a transformational process. Waiting is a transformational process. So do not rush it. Isang example ulit. Parang isang caterpillar. Pag isang caterpillar, lumabas siya doon sa kuko niya ng hindi oras, forever na yon. Hindi na siya magkakaroon ng pakpak at mamamatay na siyang ganon. Alam niyo ba yon? Na kapag ikaw ay lumabas doon sa kukun mo ngayon, kung saan ka hinuhubog ng Panginoon, lumabas ka ng hindi oras, ang mangyayari sa iyo ay magiging ganun ka na habang buhay. Kaya habang tayo ay dumadaan sa proseso, huwag mong mamadaliin. Waiting is a time to become, to evolve, to develop, to learn, to grow. Waiting is a time to mature, gain perspective, is to be educated during the process, and also to sharpen your discernment. Pag sinabi po kasi nating discernment, malalaman mo yung katotohanan kahit na
hindi mo masabing, hindi suspicion eh. Iba ang suspicion sa discernment. Ang suspicion is yung parang sinuspetsya mo lang na may ginawa siyang mali. Pero ang discernment, alam mo na may revelasyon ka sa Panginoon na yung kausap mo nagsisinungaling. O ikaw ay i-scamin ba? Ano yung kadalasan na nangyari sa mga Pilipino ngayon? Nai-scam dahil doon sa mga investment. Dahil gusto nila lang shortcut sa pagyaman. Makinig kayo mabuti. Huwag kayo sasali sa mga investment na yan. Yung mga invest kayo dito, pag naglagay ka ng pera dito, magkakaroon ka ng ganito in 1 month, etc., etc. Sa pauna yon, patitikamin kayo, no? Siguro mga 3 months, pero after 4 months, saka nila yung buong pera mo. Ganito yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi, ang tawag dyan, minamadali natin yung kasaganahan. Pero oras na madalin mo yung kasaganahan, ikaw ay mapapahamak. Okay? So mag-ingat po tayo. Huwag po nating madaliin yung ating pagsagana sa buhay. Amen? Hindi lang po ito kasaganahan sa pera, kasaganahan din sa ating kalakasang pisikal, kalakasan din sa ating buong pamilya na hindi tayo nagkakawatak-watak. Amen po ba? Yan. Madalas kapag tatanungin mo ang mga kabataan ngayon, ano yung pangarap mo? Ito lalo na ngayon nung last na nag-ano kami. Ano kasi yung program natin sa school? Yung yun? Career day. Career. Yung mga career. Hindi naman sa mga bata dito, no? Hindi sa Humphrey. But rather, kapag lumabas ka, tanungin mo yung mga usual na mga bata. Tatanungin mo sila, anong gusto mong maging paglaki? Gusto kong maging sikat na vlogger. There's nothing wrong with that, no? Don't get me wrong. There's nothing wrong. Pero kasi, ginagawa nila ang lahat para maging sikat kaagad. Alam mo yun talaga to the point na nagpapakita na ng katawan nila. Binebenta yung sarili nilang puri para sumika. You see, fame comes in a moment, but greatness comes over time. Everyone wants to be famous, but God wants you to be great. He doesn't want you to become famous kasi yung pagiging famous, only but a time. May panahon na malalaos ka din. Kapag yung puso mo ay napunta na dun sa pagiging famous, kapag nalaos ka, sumasakit yung loob mo. Tama? So ito yan. Fame comes in a moment, but greatness comes over time. But the Lord Jesus says, everyone who wants to be great, you need to become a servant first. Everyone who's great never becomes great overnight. You have stood the test of time. You have gone into trials and tribulations. You have gone to brokenness and you got healed and stood back. Yung nabugbog ka na lahat pero nakatayo ka ulit. Sino yung mga ngayon? Di ba? Pastor, nabubugbog pa lang ako. Tayo ka ulit. Huwag kang hihiga dun sa putikan. Pwede tayong madapa sa putik, pero kapag lumangoy ka sa putik, kasalanan mo na yun. Tayo ka. Tumayo ka kaagad. And greatness starts from there. Jesus said, if you want to be great, then be a servant of all. Matthew 20, verse 26. Yet it shall be among you, but whoever desires to become great among you, let him be a servant. Be a servant. You want to be great? Be a servant. You want to be famous? Sandali lang yon, pero a moment in time, but the Lord wants you to be great. And if you desire to be great, be a servant. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Literal, maging servant ka. Tumulong sa mahihirap, pakainin yung mga nagugutom. Alam niyo yun, ipag-pray yung may mga sakit,
tumulong sa mga nangangailangan. Pastor, wala din akong itutulong. Kung ano yung meron ka, yan yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, walang tiwala sa akin si Lord kasi maliit yung meron ako. Oo. Masakit man pakinggan, pero oo. Ganun ba yung Panginoon, Pastor? Sa palagay nyo? Kaya nga ito yung in-example doon sa 5 talents. Nagbigay ang Panginoon ng 5, doon sa isa, 3, doon sa isa, at isa lang doon sa hindi niya pinagkakatiwalaan. Yung binigyan niya ng 5, tiwalang-tiwala siya kasi pagbalik ni Jesus, nadoble niya yung 5, naging 10. Yung binigyan niya ng 3, nadoble niya yung 3, naging 6. Yung isa, anong ginawa nung isa? Sabi niya, binaon niya sa lupa kasi baka mawala. Sabi ni Jesus, ba't di mo nalang binangkod? Sana nagka-interest pa. Ngayon, dahil sa katamaran mo, akin na yan. Kanino niya binigay yung isa? Na nanggaling doon sa pinagyan niya ng 1 talent, binigay niya doon sa may hawak na pinakamarami. Hindi niya binigay doon sa may hawak ng 3. Binigay niya doon sa pinagkakatiwalaan niya. Ganun ang Panginoon. Paano tayo masusubok sa, sabihin na natin paano tayo masusubok sa napagkatiwalaan ng Panginoon? Kung ano yung meron ka at ibinibigay mo yung natatangi para sa Panginoon, pagkakatiwalaan ka niya pa na mas malaki. Hindi ko po ito sinasabi dahil pastor ako, ulit-ulitin ko sa inyo na hindi ako tumatanggap ng kahit magkano dito sa simbahan. And I'm telling you this because I want you to know that this is the will of the Lord. God is teaching you how to give in your little money. Tinuturoan tayo ng Panginoon para magbigay at ipagkatiwala sa Kanya. Binigyan Kanya ng 10 piso, magkano ibabalik mo sa Panginoon? Piso. Tama? Madali pang ibigay pag piso. Sabihin na natin, binigyan Kanya ng 10,000, magkano tithes mo? 1,000. Kaya mo pang ibigay yung 1,000? Pwede nang pang ano yun, pastor? Pwede nang pang bayad ng ano? Pwede bang next month na lang? O, nakita niyo yan? Nakikita niyo yan? Pwede bang next month na lang, pastor? Maintindihan naman ni Lord kasi may pangangailangan kami. Naintindihan niyo yan? Oras na ginamit mo yung para sa Panginoon, oras na hindi mo iyan ibinigay para sa pagtulong, pagkain sa mga mahihirap, okay? Alam mo yan, next time, hindi ka na magkakatiwalaan ng Panginoon. Kung ano yung sweldo mo ngayon, yun na yun next month. Gusto mong lumaki, ibigay mo yung para sa Kanya. O sabihin na natin, meron ka na ngayon 50,000, 50,000 a month. Magkano yung tithes mo doon? Napapamat tayo ngayon, no? Diba? O, kaya mo nang ibigay yun, mas malaki. Sabihin na natin 100,000 yung kada, wow, sarap naman nun. 100,000 kada month. Magkano yung sweldo mo? Ay, sweldo rather. Magkano yung tithes mo? Magkano? O kaya mong bigay kay Lord yun? Pastor, pwede. Ayan. Nakikita niyo yung tiwala ni Lord. You see, it is written in the Old Testament that you give the 10% to the work of the ministry. But it is written in the New Testament, you give out of the abundance of your heart. And that is much more. Kaya kapag nagbibigay ako kay Lord, sinasabi ko palagi sa Panginoon, na Lord, sa'yo ito. Hindi sa akin to. Alam niyo bakit ako napunta doon? Kasi dumaan ako sa desperation eh. Desperation point na kung saan, Lord, nakakahiya. Nakatira ako dito sa bahay tapos wala akong binibigay. Lord, this cannot go on, Lord. I am embarrassed. Dahil masyado na akong matanda, tapos nandito pa ako nakatira, tapos wala akong binibigay. Lord, tulungan mo ako. I prayed to the Lord. I cried out to the Lord, and He gave me the knowledge and wisdom to make money. Because God has given us the power to create wealth. Amen. And when God taught me the
Sabihin na natin yung pinakamahirap na paraan at pagdurusang kailangan kong gampanan. Kaya nung natanggap ko na yung sweldo ko, Lord, sa'yo to, hindi sa akin to. If it's not for you, Lord, hindi ko makukuha to. Hindi ko matatanggap ito. Some people get their greatness earlier, but some don't. Because God might want you to be a servant to someone. A servant to someone. Or somebody else need to minister to you before you receive the blessing. Amen? That's why when God places you into another location, nagkaroon ka ng detour, ibig sabihin, God wants you to learn something from there. At gusto kang i-move ng Panginoon so para matuto ka dun sa kanyang kalooban. Kaya wag mong mamadaliin. Sabihin mo sa katabi mo, chill ka lang. Chill lang. Kaya natin maghintay. Okay? So, ano nangyari kay Abraham nung nagmadali siya? Ay, ito, makinig kayo mabuti. Narinig ni Abraham, sabi ni Lord sa kanya, tingnan mo ang mga stars. Ganyan magiging kadami ang descendants mo. Tingnan mo yung sun sa beach. Ganyan magiging kadami ang descendant mo. Pero siya ay ilang taon na wala pang anak. Alam nyo na, minsan napupunta tayo sa ganun eh. Baka ito na yung kalooban ni Lord, kaya ito na lang yung gawin natin. Baka ito, no! Wait for His miracle. If your problem can be solved into natural works, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng miracle. Pero pag yung problema nyo, kailangan na ng miracle level, wala lang magawa ang doktor, nabigay na sa iyo lahat ng gamot, kailangan mo na lang milagro, and God will work upon your life. Kapag nagawa mo na lahat ng paraan, nagkautang-utang ka na sa kabilat kanan, ayun, ayaw ka nang kausapin ng mga kautangan mo, na-applyan mo na lahat ng trabaho, subukan mo lahat, pero hindi ka makuha-kuha. Ibig sabihin, God wants to make a miracle in your life. He will provide for you miraculously. Alam niyo, ang kailangan maging respond natin, Lord, surprise me! Surprise mo ako, Panginoon, kung paano mo sasagutin ang aking panalangin. Yan. So, ano nangyari kay Abraham? Nagmadali siya. Kaya hanggang ngayon, namomblema sila sa ginawang problema ni Abraham. Ano yung ibig mo sabihin, Pastor? Kasi ang promised child, si Isaac lang. Dahil nagmadali sila, sabi nung asawa ni Abraham si Sarai, makisiping ka na dito sa ano ko, dahil siya mas bata pa. Ay ngayon nagkaanak siya na si Ismael, naging mapagmalaki ngayon yung nanay, nakala niya siya na ako na yung queen. Diba? Kaya ang sabi ni Sarah, palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Kaya wag mong gagawan ang paraan ng bagay na sinasabi ng Panginoon na maghintay ka. Okay? Because shortcuts brings wildness and you cannot control that kind of wildness. Ang iba sa atin, iniisip natin, ito iba sa atin dito ngayon. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, iibahin ko yung decision ko. Napunta kayo sa ganon? Di ba? Kung sanang makabalik lang ako doon, sana hindi ko ginawa yun. Wala, nandiyan ka na ngayon eh. Hindi ba pwedeng hindi. You have to face that. You face it with the Lord. But the good thing is, the promise of the Lord, all things work together for good. For those who love the Lord. So keep loving the Lord Jesus Christ. Because if you despise Him, all things will not work for good for you. Because you don't love God. Jesus reminds the disciples the weight
o yung bigat ng kanilang panawagan will cause persecution in the process. Luke chapter 21, verse 10 hanggang 13. Sabi niya dito, "Then he said to them, Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be great earthquakes in various places, famines, pestilence. And there will be fearful sights and great signs from heaven. But before all these things, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. And you will be brought before the kings and rulers for my name's sake. But it will return out for you as an occasion for testimony." When you try to do the will of God, your calling, pag sinubukan mo o sabihin natin ginawa mo yung panawagan mo sa Panginoon, madaming manghihimasok sa kabilat kanan ng inyong buhay na susubukan na pigilan yung panawagan na yun. Dahil ayaw ng demonyo na magawa mo yung panawagan mo hanggang sa ikaw ay tumanda. Gusto ng kaaway ay masama ka sa impyerno kasama niyang masunog. Kaya kapag tayo ay matampuhin sa Panginoon, "Lord, bakit mo ginagawa to? Di na ako magsisimba." Ganyan naman si Lord. Itigil mo yan, immaturity yan. That is the most immature way. Alam niyo kung bakit? Si Lord lang yung pwede mong kasangga. Awayin ka ng nanay at tatay mo, kapatid mo, at sino mang kamag-anak na close, nakadugo mo pa, inaway pa ako. Sino ang kakampi mo? Aawayin mo pa si Lord? Wala ka lang kakampi, mag-isa ka na lang. Kaya lumapit ka sa Panginoon, siya lang yung kakampi mo. Amen po. So ito yan. In verse 19, sabi niya dito, "By your patience possesses your soul." Same verse, ha? By your patience. Be patient. If God has called you to be someone, be patient kasi may process yun. Ang iniisip ni David nung in-anoint siyang magiging king nung 17, tuwang-tuwa siya, magiging king na ako. Yes! Ang hindi niya alam, great persecution lies. Saan siya napunta? Naging fugitive siya ng buong bansa, hinahabol siya ni Saul kasi gusto siyang patayin. Relentless yun. Relentless. All the way. Nagtago pa siya sa Philistines. Nagtago pa siya sa mga kuweba. Akala niya lang kasi it's all rainbows and butterflies. But that kingship calling needs a lot of training. Na-train ba si David? Yes. He was the best in his time. So be patient. Huwag tayong magta-tantrums. Alam niyo yung tantrums? Uso yun sa mga bata eh. Yung mga bata ngayon, pag hindi nila makuha yung gusto nila, iiyak. Parang yung mga bata sa loob ng bahay. Pagkakain na. Pag hindi maubos yung pagkain, may paluha-luha pa. Kainin mo yan. Wala ka sa bahay niyo. Magsasayang ng pagkain. Hindi pwede yung iyak-iyak dito. Ubusin naman nila. Kasi mapapalo sila kay Miss Lloyd. Alam niyo yan? Kasi yan yung sinasabi sa Bible na discipline. Mamamalo. Spare the rod, spoil the child. Okay? 1 Peter chapter 5, verse 10. In His kindness, God called you to share His eternal glory by the means of the Lord Jesus Christ. So, after you have suffered a little while, yun yung namimiss natin palagi. In the kindness of God, God called you to share His eternal glory. Ang gusto lang natin kasi palagi, glory, glory. Tayo mapupurihan, tayo ay sumikat, tayo ay mapagpala. Yun lang yung gusto natin, yung limelight.
And we are actually going to get that limelight with the Lord Jesus Christ. However, the Lord says, so after you have suffered a little, kailangan mo munang magdusa bago ka mapunta dun sa glory. So after you have suffered a little while, He will restore you, support you, strengthen you, and will place you in a firm foundation. When you try to go on a shortcut, kasi gusto mo nang ma-fulfill yung pangako sa'yo ni Lord, hindi mo makukuha yun sa shortcut. God wants you to go through the process. Kaya hindi dapat tayo mag-i-escape dun sa process na yun. At yung prosesong na yun, masakit. Tama? Wala namang bodybuilder na nagbubuhat ng weights na... Saan ko ba nakita yun? Basta nagwe-weight siya ganyan. Pinapakita niya yung mga muscles niya. Sabi dun sa comment, saan po ba nabibili yan? Kung pwede lang bilhin, no? Pero hindi. Ang mga bagay na yon needs hard work. Yung panawagan mo needs hard work. Not just hard work, but also suffering. If Christ suffered, we will also suffer. But when we suffer, ito yung promise ni Lord, when you suffer a little while, after you suffered a little while, He will restore you, support you, strengthen you, and will place you in a firm foundation. Ang gusto kasi natin kagad, firm foundation. Ang gusto kasi natin kagad, strengthen, malakas ka kagad. No. Kailan ka nagiging biyasa sa sarili mong trabaho? Kapag lagi mo itong ginagawa. At kapag yung ginagawa mo, hindi na magawa ng iba. Itaas nga ng kamay ng mga mga empleyado kayo. Okay lang, sige, itaas yung kamay nyo. Yan, makinig kayo mabuti, mga employees. Raise your value. Don't work hard for the company, work hard for God. Don't work hard for your boss, but work hard because God says so. Amen? Work hard, most of all, for your value. Itaas mo yung value mo. Paano, pastor? Kasi kapag yung gawa mo, gawang tamad, hindi ka na i-hire ulit. Pero pag yung gawa mo, sobrang ganda, na to the point na yung mga kasabayan mo, ka-colleagues mo, hindi magawa yung ginagawa mo, tinaas mo yung value mo. Ngayon, pag sinabi mo sa boss mo, boss, kailangan kong bumali. Boss, pwede ba ako magpa-raise ng konti? Pag sinabi ng boss mo, ay, hindi pwede. Kasi kinukuha ko sa kabila, ito yung offer nila. Pero mahal ko kasi yung kumpanya natin, kaya gusto ko sana mag-stay dito, pero kailangan ko ng raise. So pag tinaas pag hindi sila pumayag, lipat ka. It's okay. Kasi you are raising your value. Pero walang choice yung boss mo kasi magaling ka, maayos yung trabaho mo, hindi gawang tamad. Sabi nga nung mga ibang matatanda, hindi gawang paa. Ano ba yan? Nagwalis ka pa? Parang nagwalis paa. Gamit pa. Pwede ba yun? Diba? Ibig sabihin, madumi. Hindi maganda. When you try to raise your value, that's how. Amen? So yan, suggestion lang po yan sa mga employees, hindi natin, kundi mga empleyado kayo ng kanya-kanya yung mga kumpanya. We need to suffer. Kailangan na nating embrace yun. Kasi the more you suffer, the more you learn, the more you strengthen your discernment, the more you are formed into God's likeness. Kailan nagiging humble ang isang tao? Kapag sila ay tumanda na. Tama? Kaya minsan nadidisappoint ako sa mga bastos na matatanda. Walang kinatandaan to, sabi ko. Yung ang tanda-tanda na salbahe pa rin. Alam niyo yun? Madalang yun.
Pero mostly na ng mga matatandang nakakausap ko, gives us knowledge and wisdom. Tatanungin mo sila, ano po yung masasuggest nyo sa mga kabataan ngayon? Yung mga usong-usong tanong sa mga matatanda. Magbibigay sila ng suggestions. And most of the time, it's full of wisdom and humbleness. Yan, because out of time. Pero ang mainam na gawin ngayon is maging tapat ka sa Panginoon at gawin mo yung pinagagawa niya. At kung ano man yung kasalukuyan mong hinaharap sa buhay na ngayon na pagdurusa. Kasi nga, taas natin kamay. Sino yung may mga problema sa buhay? Okay. Count it as joy. Bilangin mo bilang isang kasayahan. Inaway ka, nagka-problema ka, hindi mo namang kasalanan, bakit ka nagaganito? Alam nyo, ang bawat tandaan ng bawat isa sa atin ngayon is just go through it and count it as joy. Kasi oras na ikaw ay sumaya sa mga panahong katulad noon, ikaw ay magiging malakas. Sabi ni James, chapter 1, you will need nothing anymore if you go through a lot of trials and tribulations in life. And you count this as joy. Ang kinatatakutan ng demonyo ay kapag dinaan ka niya sa pagdurusa at ikaw ay tumatawa at tinatawanan mo lang yung mga kasalukuyang hinaharapan mo. Okay lang yan, nandiyan naman si Lord. Hindi yung okay yan lang pero yung totoong okay ka lang. Okay lang yan. God will make a way. Naalala ko nung na-foreclose yung building ng school. Yak-yak pa kami. Lord, paano nito, Lord? Anong gagawin namin, Lord? Tagal nun. Hanggang sa pagod na kaming umiyak. To the point na, alam mo yung kalyado ka na. Foreclose yung building? Okay lang yan. God will make a way. Alam niyo kasi ang pangako sa amin ni Lord before, nung na-foreclose yan, ang promise sa amin ni Lord, hindi niyo na kailangang bayaran yan because I'm still going to make you use it. Pastor, bayad na ba? Hindi. Nabili na ba namin? Hindi. Pero sino gumagamit? Kami. Because God made, ano nangyari, Pastor? Let me, chichikakan ko yun ng konti para alam niyo yung nangyayari. May bumili niyan, Taiwanese. At si Taiwanese, nagbibili ng mga lupa dito. Lahat, foreclose yung mga binili niya. Tsak. Bili niya na lahat. Kala niya, naka-jackpot siya. Alam niyo naman sa AMSIC, kapag nabili mo yung lupa at may nakatayong bahay, hindi naman sa kanila, meron kaming rights. Papatay ng tao yung mga yun. Sinasabi ko sa iyo, nade-death sila. Sa amin lang sila hindi nade-death. Kaya nga nung nakita nila yung building, maayos, malinis, nagpapasalamat pa sila. Sige, gamitin nyo lang. You see how God works? Pero ang iniisip namin, God will provide, tapos bibilihin namin. No, the ways of God is different. Are you seeing this? Kaya habang ginagamit namin yung school, nung una, nahihiya pa kaming gamitin yung taas. Sabi ni Mama, gamitin na natin. Sa atin na rin yan. O sige, pinaayos na namin, pinapinturahan na parang sa amin. You see? And we are using it right now. It is because of God's grace. Nangyari ba yung sinabi ni Lord sa amin long time ago? Yes. Pastor, darating bang araw na bibilihin nyo yan? Actually, ang plano namin, kapag nagkapera kami, hindi namin bibilihin yan. Kulit, no? May pera na kayo, Pastor, ba't di nyo bilhin? Ang bibili namin yung sa harap. Yan. Kasi mas mura yan kaysa dito. Magkano kasi ito ba? 25M daw. Ito mas mahal Magkakaroon ba kami ng 25M? By God's grace. Amen? Kaya maniwala po kayo kasama namin. Hindi kami humihingi ng donasyon nyo. Itago nyo yan. Para sa inyo yan. We don't need your money because we believe God is going to provide for us. And you will see one day. You will see one day. Hindi man ngayon, pero darating ang araw. Kaya, iba ang pagkasabi ng Panginoon when God says, wait on the Lord.
There is a difference between waiting on the Lord and waiting for someone. Waiting on the Lord is something like this. It is not passive. Ang waiting on the Lord is active. Pag sinabi natin kasing passive, wala kang ginagawa, naghihintay lang. Halimbawa, usap kayo magkakaibigan. Ito yung passive eh. O meeting tayo sa ganitong lugar, mga alas 5, no? Tapos ikaw, naghihintay ka doon. Tapos dumating sila ng 5:59. Okay. 5 pa rin naman eh. On time pa rin, mga Pilipino talaga, no? Tapos habang ikaw ay naghihintay doon, yung oras parang napakatagal, di ba? Yun yung waiting for someone. Pero waiting on the Lord is active. While you wait, you do something for God. Amen? Yun yung sinasabi ng Panginoon na waiting means you need to do something. To what? To improve yourself and also to serve others while you wait. We are waiting for God's provision. But while we wait, ituloy natin yung school. Ituloy natin yan kasi ito yung gusto ng Panginoon. Kasi una sa lahat, kapag nawalan ka ng building, parang huwag na natin tuloy ito. Baka ayaw naman ni Lord na ituloy natin yung school. Oo nga. Pero the Lord says, reveal to us, ituloy nyo. Because waiting on God is active, not passive. Parang isang waiter. Kapag ang isang waiter, pumunta ka sa isang restaurant, umorder ka, tapos habang niluluto yung order mo, anong ginagawa ng waiter? Nagsuserve siya sa ibang table. Nakukuha niyo yun? Ibig sabihin, while we wait for the cooking, we serve others. Amen? And that's what we're going to do. Sino ang naghihintay dyan sa Panginoon? Start serving God. Start serving God. Start serving the Lord. Hindi ibig sabihin, hinihintay mo si Lord na mag-provide, na pagalingin ka, na gumawa ng paraan para sa pamilya mo, uupo ka lang doon maghihintay. No! You do something for God. Anong ibig sabihin nito? Tumulong ka sa mga may kailangan ng tulong. Pastor, ako din nasasaktan eh. Paano ko sila may encourage kung ako discourage? Mag-encourage ka lang. Paano ko sila sasabihin na God heals kung ako mismo may sakit? Mag-pray ka lang for them. Paano ko masasabi, Pastor, na God provides, ako din walang pera? Pag-pray nyo lang sila, the Lord will provide, na parang may pera ka. Amen? Sinasabi ng kaibigan mo, the Lord will provide. Tapos nangusap sa'yo si Lord, ibigay mo yung ganitong pera. Lord, yung akin yun eh. Sige na nga, Lord. Dahil sinabi mo, ito. O, di ba nag-provide si Lord? Tapos pag uwi mo, doon mo na lang iiyak kay Lord. Lord. Iiyak. Doon ka na lang sa kwarto mo umiyak sa Panginoon. Dahil yun yung mga moment na gustong-gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Yan. This is where you will say, Lord, though I need someone to minister to me, I will minister to others because you have given me a gift to encourage others, though I need encouragement myself, and I will serve others while I wait for you. Alam mo yung gift na yan, the gift of God has produced in your life, o sabihin na natin, yung gift ng Panginoon sa iyo, yung pag-i-encourage sa ibang tao, binigay yan sa iyo ng Panginoon to use it for other people. Kailangan mo ng healing, pero ikaw nagpe-pray sa may mga sakit, sila'y gumagaling, parang si Sister Lorena, no? Pinagpe-pray niya yung may mga sakit, sila gumagaling, pero siya hindi gumagaling. May plano ang Panginoon. Sino yung mga nagpe-pray ng pinag-pray mo yung kakilala mo na nangangailangan, tapos nag-provide si Lord sa kanya, Lord, kamusta naman? Paano naman kami? Alam niyo, sino yun nandoon? Sino yun nandoon? Diba? Magalak kayo kasi mas malaki ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ibig sabihin, pinapatagal niya lang yun dahil gusto kanyang matuto dun sa proseso na bagay na kailangan niyang ibahagi sa iyo. Para kapag bless ka ni Lord, you will handle it
safely. Hindi ka bara-bara. Ngayon, madami kang pera, tapos pag may humingi ng tulong sa'yo, umiyak lang na parang unggoy, binigyan mo kaagad. Ang hindi mo alam, scammer lang pala. Parang yung, sino ba yung, yung taon-taon may namamatay, humihingi ng donasyon dito. Kilala nyo, di ba? Kilala nyo, di ba? Sabi, tang, di na naman mete. alam na nila kung ano yung isisingil niya eh. Alam niyo po kasi ito, you need discernment. Hindi dahil porque matanda sila. Kasi yung pera mo galing kay Lord yan. You do not just give it because you have it. You give it with full responsibility na alam mo may magiging result. Kahit na piso lang yan. Kasi kay Lord yan. Amen? Yan. Maghigpit tayo ng konti, hindi dahil madamot ka, kasi hinihintay mo yung confirmation na galing sa Panginoon. Listen to this, people of God. God doesn't care about your skill. God doesn't care about your talents, your expertise, your popularity. God cares about your faithfulness. If you are faithful to a very small thing, you will be faithful to big things. It's not the question of how talented you are, but how faithful you are to the Lord. Luke chapter 16, verse 10 hanggang 12, sabi niya dito, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy of worldly wealth, I'm talking about your finances or money right now. And if you are untrustworthy of worldly wealth, who will trust you with the riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with the things that you own? Tingnan ito mabuti. Nakasubok na kayo ng ganon? Nagpahiram kayo ng isang bagay na ang ganda-ganda niyong pinahiram. Material things ha. Halimbawa, pinahiram niyo yung TV ninyo. Wow, yaman ah. Nagpairam ng TV, smart TV. No? Pairam ng TV nyo. Kasi, importante lang, manonood sila. Parang kailangan na kailangan. No? Example lang to, exaggerated. No? Example lang. Tapos, binilig na sa inyo ng may basag. Na ikaw na nagpahiram, anong mararamdaman mo? Hindi na makakaulit to sa akin. Tama? Ganon din si Lord. Pag binigyan ka niya ng 10,000, tapos hindi mo kayang ibigay yung nararapat sa kanya, sasabihin ni Lord, hindi. Ibibigay niya pa rin sa iyo yung 10,000, pero hindi niya nadadagdagan. Kasi yun lang yung kaya niyang ipagkatiwala sa iyo. Hanggat hindi mo na-overcome yun, hindi ka aakyat. Nakukuha niya yan? So overcome lang. Overcome lang natin. Kasi kung paano yung gawa mo sa maliliit na bagay, ganun yung magiging gawa mo sa malalaking bagay. Kaya sa isang trabaho, malalaman mo yung empleyado mo magaling. Kapag binigyan mo siya ng maliit na task, tapos ginawa niya ng, wow, ang galing ng pagkakagawa. Bigyan natin siya ng mas malaki. Pero kapag yung binigay niya sa'yo na maliit na bagay na hindi mo pa inayos, wala na. Baka probation na lang yung magiging kasunuran mo niyan. Hindi ka na i-hire next time. God is training us to reign, para maghari, to be king. And to become a king, you need a very excruciating training on how to be king. God is taking you into a longer runway. Alam niyo po ba na kung gaano kalaki ang isang eroplano, kailangan niya na mas mahabang tatakbuhan bago siya makalipad. Pero ang katulad ng mga maliliit na eroplano dito sa Clark,
maliit lang ng tatakbuhan yan, lilipad ka agad. Ibig sabihin, God is taking you into a long way because you are carrying a heavy calling. Amen? Matindi yung panawagan mo kaya matagal kang naghihintay. Kailangan natin tanggapin ito. Matindi yung panawagan mo, kaya ka matagal naghihintay. Kasi slow process builds the character of a person. Ibig ko sabihin dito, kapag yung success mo naging long time, kapag naging successful ka na, humble ka. Hindi ka mayabang. Pero pag yung success mo is yung nanggaling lang doon sa viral na video mo na isa, mapagmalaki ka na. Sino kasi, may mga ganun madami akong nakitang ganun Naging viral lang yung isang video nila, yumaman sila ng konti. Tapos nung yumaman na sila, pilingero. Akala mo, sa kanila yung buong mundo. Pero nung nalaos na sila, tinatawanan sila ng tao, laos na kayo, no? Hindi na kayo sikat. Napapahiya tuloy sila. Ganun po yan. Because God wants us to have a long runway to be able to fly. And one thing we need to keep in mind, failure is not the opposite of success. Ulitin ko Failure is not the opposite of success. Failure is a part of success. When you fail, you learn things. Tama? Pag tayo ay nasubok tapos pumalya ka, nagkamali ka, alam mo nang gagawin sa susunod. Amen? Wala namang kasing first time magaling ka agad. Everyone goes through the process. Kasi the longer you learn, pag matagal na nangyayari sa'yo, yung proseso ng Panginoon, the more mo siyang natututunan. Sabihin ko lang po sa bawat isa, take one step at a time. Huwag ka magmadali. Amen? Pero pastor, hindi mo alam kung gaano ako nagkahihintay, gaano katagal na ako naghihintay. Okay, compare natin sa mga Bible heroes, okay? Number 1, ilang taon naghintay si Noah bago umulan? Sinabi ni Lord sa kanya, maghintay ka. Kasi nung araw, just in case you don't know, nung panahon ni Noah, hindi umuulan. Hindi umuulan. So parang, yung ulan sa kanila, it's parang miracle. Pero nagkakaroon ng tubig kasi yung tubig nanggagaling sa ground. Ilang taon naghintay si Noah? 120 years. So, wala naman tayong 120 years. O, punta tayo sa medyo makatotohanan. Okay. Si Abraham, medyo no? Si Abraham, ilang taon siya naghintay bago siya nagkaanak, nagaling sa kanilang mag-asawa, Sarah, saka siya. 25 years. He waited 25 years before Isaac came out. Si Joseph, ilang taon siya naghintay sa preso? Biruin nyo, teenager si Joseph nung nakulong sa pagkakasala niyang hindi niya namang ginawa. Pinagbintangan siyang nag-rape na alam na natin yung story. So nakulong siya, naghintay siya ng 13 years. Biruin nyo, pumasok siya sa preso, wala siyang bigote, no? Paglabas niya, bigotilyo na siya. Matanda na. Ano yung ginagawa ni Joseph during those time? Is he waiting passively? No. He is ministering to the prison. Ano yung, paano siya nagmi-minister, pastor? Isang example yung, uy, ikaw nag-interpret ka ng dreams, di ba? Ito, napanaginipan ko, pwede mo bang interpret? Ganon yung ministry ni Joseph noon sa kulungan. Kaya gustong-gusto siya ng mga tao to the point na imbis na nakakulong lang siya sa isang lugar, pwede siya magpalibot-libot. Dahil may pabor siya. Okay? Si Moses,
Ilang taon naghintay si Moses sa desert? 40 years para sa isang word ni Lord. Ano yung word ni Lord? Go back to Egypt. Free my people. 40 years. Tagal, no? And how about Paul? Si Paul, habang naghihintay siya sa prison, kasi napreso siya eh. Doon niya sinulat yung mga epistles. Yung mostly ng New Testament. Doon niya nasulat. Sinasabi niya sa mga believers noon. Kasi siya nakakulong, no? Sila yung parang nababahala sila, ano kayo mangyayari kay Paul? Ganyan-ganyan. Nakulong siya. Pero si Paul, ang sinusulat niya doon, rejoice. Siya pang nakapagsabi ng rejoice, no? Habang nakukulong siya, masusulat mo ba? Rejoice. Rejoice in the Lord. Because Paul understood his purpose inside the prison. You must understand the time of your waiting right now. So you will say to other people, rejoice and be glad. Because God will provide, God will heal, God will restore, God will do something, and God will make a miracle. Amen. Lastly, si Jesus, alam niya na yung panawagan niya nung 12 years old siya. Matalino siya to the point na yung mga rabbi sa synagogue nakikinig sa kanya. Di ba nakasulat sa Bible, hinaharap ni Joseph sa ni Mary si Jesus. So nung nakita ni Mary sa ni Joseph si Jesus, nakikipagkwentuhan sa mga rabbis. Rabbis ibig sabihin yung mga teachers of the law during his time. Tapos nakikinig sila sa batang 12 years old kasi ang galing. Tapos sabi ni Mary, saan ka nagsusuot? Hinahanap ka namin ng tatay mo. Ano sabi ni Jesus? Don't you know that I am just doing the will of my Father in heaven? Pero as a good son of the earth, a good son, sumunod siya sa nanay niya. Kasi sabi ng nanay niya, let's go home. Ilang taon naghintay si Jesus, biruin nyo talented siya, gifted siya, magaling siya. Can you just imagine, alam mong gifted ka tapos hindi ka binibigyan ng opportunity? Sino nakasubok nun? Alam mong magaling ka sa isang bagay na yun, pag ako lang nilalagay nila na dyan, nako, kakainin ko sila lahat kasi alam mo magaling ka. Imagine, Jesus have that inside him, but he waited how long? 18 years before he started his true ministry. 18 years. Let me tell you something. Kung si Jesus ay naghintay, anong karapatan mo para mag-skip ng process? Di ba? Sino ba tayo para sabihin natin, Lord, bigyan mo naman kami ng shortcut. Kung si Jesus natuto maghintay, maghintay ka din. Amen? Hindi lang ikaw, kasama ako. Lahat tayo naghihintay. Sino naghihintay? Magsabi ng, okay, while we wait upon the Lord, we trust in Him. Kailangan nating maintindihan ang timing ni Lord. Huwag kang magmadali kasi pag minadali mo yan, lalala. Sinong nangangailangan ng pera dyan? Magsabi ng, ang dami nyo. Pasensya na po, wala akong pautang sa inyo. No? Kasi hindi ako ang daan, si Jesus lang. Okay? Pagkatiwalaan natin ng Panginoon. If God says He will provide, He will provide. Alam nyo ang kailangan nyong gawin, ang kailangan natin gawin sa paghihintay sa Panginoon, lumuhod at manalangin. Lord, anong gusto mong gawin ko habang naghihintay ako sa provision mo? I actually asked that to the Lord. What do you want me to do? And God gave me an instruction. Of course, hindi ko sasabihin sa inyo kasi personal relationship namin ni Lord. Secret namin yon. You need to ask God yourself.
Tanungin niyo ang Panginoon, Lord, ano yung gusto mong gawin ko habang ako ay naghihintay? Amen? Hintay kayo ng kagalingan, provision, ng salvation para sa family ninyo. God will make a way. Just wait upon God's timing. And He will do something great upon your life. The longer you wait, the greater the calling is. O, tanungin ko po kayo, ilang taon na tayo naghihintay? O, wala pa, hindi man nangalahati kay Joseph. Kay Moses, matagal ba? Kumpara naman kay Noah, no? Wag na natin sal si Noah kasi si Noah masyadong matanda na siya, 120. Hindi na tayo aabot nun, baka nakauwi na tayo, no? At ayoko rin tumagal na ganun katagal dito sa lupa. And of course, we want the Lord to just reveal Himself upon us. Kaya ito ang gagawin natin. Ipagpipray natin dito sa Panginoon ngayong oras na to. Let's all stand in the presence of God. God is good. He will provide. He will heal. He will restore. In His perfect time, we will receive everything we ask for. But at the moment, makinig po, serve people so you will be great. Serve people. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi lang nagtatapos sa church natin yung pagtulong. Pwede rin tayong tumulong sa iba. Nakakita kayo ng mga gutom sa daan, bilihan nyo ng pagkain, pakainin nyo. Amen? Nakakita kayo ng gulagulanit yung damit niya o yung sira-sira yung damit niya. Punta ka sa SM, bili ka ng bago, ibigay mo dun sa nangangailangan. Paminsan kasi hindi lang naman pera yung kailangan natin ibigay. Mas maganda ibigay mo yung raw na kailangan nila. At wag mo lang itong ibibigay, tapos pagkatas mo ibigay, aalis ka na. Hindi. Kapag kabigay mo, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Yun lang. Mahal ka ng Panginoon. Tapos pag nagtanong sila, salamat kuya, salamat ate. Lapitan nyo sila, tapos sabihin nyo sa kanila, pwede ba kitang ipag-pray? Pwede ba kitang ipanalangin? Patanggapin nyo sila kay Jesus. Tapos sabihin nyo sa kanila, magsimba sila sa pinakamalapit na simbahan. Kasi alam nyo naman, nasa loob-looban tayo. Mahirap tayong pasukin dito. But you see, this is what the Lord wants. So let us serve other people while we wait. Encourage other people while we wait. Pray for the sick even if we are sick. Amen? Let's all bow down our heads to the Lord. Father, we surrender our hearts to you. We surrender everything in your name. And while we wait, O God, we will be your faithful servant. And Lord, even as you come, we will continue to serve others, O Lord God, because this is what you want. And we pray, O God, na may you empower us. Tulungan mo po kami, Panginoon, na gawin ito. Mahina man kami, yung kalakasan namin hindi na katulad ng kabataan namin sa mga matatanda, sa mga kabataan. Lord, wala naman kaming pera, Lord, but we believe that you are going to provide. You are going to help us, Lord God, in this project. So we pray, anoint us and bless us, Lord. At naway, Panginoon, sa darating na araw, makita namin ang inyong kalooban. Lord, we thank you, Lord. We love you and we give you our praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.